Hello there! Hello po sa lahat. Mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ito po si Inday Okray again, ang nagsasabing mabuhay. So eto na nga, magbibigay na naman tayo ng mainit na reaction sa bawat isang panig. Kami pong mga reactor ay hindi po kami pumapanig lang sa isang side. So, pinapanood po natin yan parehas na video ng kabila at video ng kabila bago kami mag-reaction. So, ito naman po, hindi naman po komot nag-reaction kami. Hindi po namin kayo kaaway. At hindi po kami nakikipag-away. Bilang reactor sa social media, bago kami mag-umpisa ng ganito, meron po kaming permiso, kaming lahat. Hindi po kami basta-basta lang magbibigay ng reaction without permission kay ka-business. So, gusto ko munang batiin ang ating mabuting pinuno, ka-business official, Papa Dins TV, at family ka-business. So, hangad ko po na patuloy niyo po silang suportahan dahil sa kabutihan na nakikita naman natin na ginagawa nila. Wala po silang hangad kundi tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. So hindi po ito dahil nag-reaction kami ay dahil lang sa kagustuhan namin. Kagustuhan nga namin pero kailangan pa rin natin magpaalam. Hindi po kami basta-basta lang na nag-reaction. Para sa hindi po nakakaalam dyan, hindi po kami basta-basta nagnanakaw ng mga picture or video, mga ganyan. So, siguro dahil naka-reactor kami ng ka-business, so dun lang kami magpaalam na mag-reaction. So, eto, mayroon po tayong uumpisahan na mainit na pag-uusapan. Bago ko po umpisahan, baka naman pwedeng pa-like and share at pa-subscribe nyo na rin para lagi kayong updated sa ating Chika Boom Boom. So, eto na, nanood ako ng video ni Rick Aningat. Siyempre, before dyan, nanood din kami ng video ni ka-business. Diba? So, eto, maging patas lang tayo sa lahat. Hindi po kami nakikisawsaw. Kung hindi, ano ba ang trabaho ng reactor? Diba? Ang magbigay ng opinion. Hindi naman komot nag-reactor kami ay kaaway namin sila. Hindi. Depende yon, nasa kanila yon. Pero hindi po kami nakikipag-away. O diba, bait-bait ko nga magsalita. Char. Ginaluan ko lang to ng medyo para hindi naman tayo masyadong mga manonood dyan na pressure. Nagkapasalamat din po ako sa mga taong nagsusupport ng video, although syempre bago lang po ako na nagre-reactor. Salamat po, maraming salamat. Ayon sa mga napanood ko sa video ni Ricky Aningat, inaano niya na nagagalit siya dahil sa pagmumura ng mga kagwangs. Bro, ito lang masasabi ko sa iyo. Alam mo kung bakit nakapagmura or kung ano man yung nasabi sa ng mga kagwangs. Dahil ikaw mismo tinanggap ka ng ka-business family hindi lang as a friend, kung hindi isang kapamilya nila. Tinuring ka nilang hindi iba, hindi lang parang kapatid. Alam mo yan sa sarili mo at alam ng lahat ng taong nanonood yan. Hindi ka iniwan ng ka-business kahit saang laban. So, syempre, sana maisip mo, ang kagwangs, tinanggap din ng ka-business as
family rin. 'Di ba? Ikaw, kung halimbawa na lang, sa family mo may ginanon, anong mararamdaman mo? 'Di ba? Magagalit ka, sasama ang loob mo. Sasama ang loob mo, makakapagsalita ka rin ng hindi maganda. Aminin natin yan, lahat ng tao pag naging emotional, sabihin mo sa akin ngayon, kung sino yung taong nagagalit na nagsasalita ng mabait. Meron ba? Ako, nagmumura. Oh, buti nga sila eh, hindi mo sila masisisi. Nakapagmura sila sa'yo dahil sa emotional, sa sama ng loob, sa galit. Siyempre, saan ba sila, kumbaga sila, tumatanaw din sila ng utang na loob. Karapatan din nila na ipagtanggol ang ka-business family na kung saan ay tinuring silang kapamilya. Diba? Dahil kahit dun man lang, maiparamdam din nila sa ka-business na hindi lang sila dahil na mga staff or kasama lang sa mga vlog-vlog. Siyempre, kailangan iparamdam mo. Kung totoong tao ka, ipaparamdam mo yun at ipakikita mo yun. Diba? So, ikaw, hindi naman talaga ito bro bro Ricky. Hindi naman talaga ito ang main issue. Alam mo yan. Pinagpipilitan mo ang mga kagwangs. Oh. Ako, ang itatanong ko sa iyo, ang ibabalik ko sa iyo, ano ang sinabi mo na laban na paninira kay ka-business? Yun din naman ang tinatanong sa'yo nila ka-business. Diba? Na hindi sila makapaniwala na magagawa mo yun. So, bakit kailangan pang mag-ebidensya? Ikaw mismo, pwede mong aminin yan sa sarili mo. Diba? Yung mga kagwangs nanghingi na ng sorry. Although alam nating lahat na hindi naman yan kinampihan ni ka-business. Ang ka-business hindi po kumakampihan sa mali. Pag mali, mali para sa kanila. Pag mali, mali. O, pinakikita naman yan. Nakikita nyo rin naman yan. Ako kita ko yan. On and off cam. Ganyan sila. Pero, ang pinipilit mo, yung kagwangs na hindi naman yun yung pinagmulan ng apoy. Tapos ngayon, nag-sorry na, may nasasabi ka pa rin. Yung ibang mga viewers mo, may nasasabi pa rin. Saan sila lulugar? Oh, kung ako sa kalagayan ng ganyan na ako pag tumuring din sa isang tao, hindi pag tinuring kung hindi lang kaibigan, kapamilya. So matigas ako, hindi ako magsasorry. Kung alam kong may ginawa kang hindi maganda. Yun ako opinion ko yun. Iba-iba tayo ng opinion. Sa mga viewers mo, dapat naman maging patas tayo. Hindi tayo dito nag-aaway-away na although lahat tayo may karapatan magbigay ng opinion. Hindi rin ako nakikisaw-saw dito. Trabaho ko to. Trabaho ko dahil vlogger ako as in reactor. Kaya nga kinukuha namin yung yung pinapanood namin. Saan ba kami bumabase? 'Di ba sa mga video, sa mga salita, sa mga usapan. Doon kami bumabase. Hindi dahil nakisawsaw di pag wala nang magaganito. Ako, aminado ako. Oo, vlogger ako. Pero nasa lugar din. Hindi yung basta-basta lang na wala kang banat ka lang ng banat. Hindi ganun. Aminin mo, ang ganda-ganda ng sinabi ni ka-business. Pumunta ka dito sa bahay, pag-usapan natin. Tapos ang dami mong dahilan. Alam mo, nung napanood ko yung video mo, ang dami mong topic na hindi naman issue, pati sa mga benefit mo. Bakit? Ikaw lang ba may benefit? Ako nasa bahay lang, pero may benefit ako. May insurance din ako. Ano ba yung insurance? Ang insurance yan, magagamit mo yan pag namatay ka. Depende kung anong insurance yung pinasok mo. Hindi natin dapat pinagyayabang pa yung mga ganyan. Kasi, kailangan mo rin ng ibang income, kaya ka pumasok sa social media. Yun yung totoo. Huwag tayo magmalinis dito. Ako, ginagawa ko lang, nagsa-social media ako, nagwa-YT ako. Dahil nasa bahay lang ako.
So isa na yan, nakakatuwa, nasa bahay ka. Ako nagla-live ako, tawa ako ng tawa dahil gusto ko lang maging masaya. Dahil mag-isa lang ako sa bahay. Oh, di ba? Kanya-kanya tayo, hindi kanya-kanya tayo ng ano sa bakit pumasok sa social media. Hindi ako pumasok sa social media dahil patay gutom ako. Hindi ako malinis, hindi ako perfect na tao. Di ba? Oh. Ngayon, balik tayo dito sa pinag-uusapan. Niyaya ka ni Sir Ka Business na pumunta sa bahay para pag-usapan. Kung tutuusin, binigyan ka pa ng chance. 'Di ba? Dahil nga hindi ganoon ang turing nila sa iyo eh. Hindi lang kaibigan ang turing sa iyo eh. Alam mo 'yan. Oh. Di dapat kung talagang hindi totoo, hindi ay ayon nga sa video na nabasa mo yung time na yun, o di kung di ka nakapunta, tawag man lang, diba? Dapat hindi na lumaki yung issue ng ganito. Sasabihin mo, natatakot ka sa kagwangs. Bro, asan yung jagballs mo? Bakit kailangan mong katakutan ang kagwangs? Sino ba ang masusunod sa pamamahay ni Ka-Business, mga kagwangs ba? Alam mo ba yung mga yan na kikilos na lang basta yan ng tulad ng iniisip mo? Hindi ba yan mahihiya kila Ka-Business? Hindi nila gagawin yun. At saka sino ba yung taong magyayaya sa'yo na nakaharap sa camera kung may mga binabalak na masama yan? Oh, siguro naman ang dami nung video nila Ka-Business nakapanood. Oh, siyempre alam na yan pag pumunta ka sa bahay nila at may gagawin sa iyong masama. Siyempre maraming mag-iisip ng di ba? Oh, kahit ako, kung ako yung nasa kalagayan yan, yayayain kita, mag-usap tayo dito sa bahay. Sa palagay mo, may gagawin ako sa'yo. Pag may nangyari sa'yo, sagot kita. Yun lang yun. Diba? Napakasimple lang. Oh. Dapat ang inaamin mo, yung mga sinabi mo. Dahil syempre kahit na sino na tinuring ka na hindi iba, pagkatapos makakarinig ka ng mga ganong paninira, sa palagay mo, ikatutuwa mo yun? Di ba hindi? Oh. Ako kasi ganun. Kapag kahit sa viewers, kahit sa supporter, kapag alam kong iba lang ang kailangan sa akin, kahit mawalan ako ng hindi ko kailangan kung yung lang ang kailangan, yung gusto lang ang kailangan. Oh. Ngayon, hindi mo naman kailangan pang magpalapad o sila Ka-Business para sa kaalaman ng lahat, ha? May mga nag-i-sponsor. Pero ang pag-i-sponsor, hindi po nila hinihingi yan. Hindi po nila pine-pressure ang mga tao para mag-sponsor ka. Yan po ay binibigay ng kusa ng mga sponsor. Ikaw, ano yung gusto mong mangyari? Bakit ka gumagawa ng ganito? Diba? Hindi mo naman na kailangan na manira ka ng tao para lang makakuha ka ng sponsor. Mas maganda yung may magkukusa sa yung sponsor na wala kang sasabihin ng mga paninira pa na hindi ka aapak ng tao. Tsaka tigil-tigilan mo yan kung lalaki ka, talagang ikaw na nga nagsabi na lambot ka eh, 'di ba? Oh, kasi sabi mo niyakap mo si Junjun dahil nga sa lumabas na yung biopsy ng asawa mo. Dahilan ba yun? Tapos gusto mo pa rin na iligwak si Junjun? Hindi dahilan yun. Kasi kung ako ang babae at gaganunin mo ako, alam naman natin lahat na may asawa yan. Diba? Total, nandun ka na rin lang sa loob ng bahay nila Ka-Business. Diba? Kakausapin mo na rin lang si Ka-Business. Hindi ka ba pwedeng doon mag-crying shoulder kay Ka-Business? Bakit sa babae? Oh. Bakit dun ka magkailangan mong akbayan? So, syempre, ang mata ng tao makasalanan. Hindi pare-parehas ang isip at utak natin. Lalo na ako, kung ako yung ganyan tapos nakita ng asawa ko, sa palagay mo ba, kung bigla kang suntukin, ano sasabihin mo? Pwede mo bang gawing dahilan lang yung ganon? Di ba hindi? Maging tayo, maging honest naman tayo. Hindi ko sinasabi na hindi ako nagbibigay ng kaya lang, sana hindi na lang gano'n yung mga salita mo. Parang gusto mo pang i-down si Junjun. Tsaka wala, para sa lahat viewers mo man.
o viewers man ni Ka-Business, wala tayong lahat pakialam kung ano yung naging scandal o naging problema ni Junjun. Kasi hindi naman natin buhay yun eh. Siguro hindi rin naman niya ginusto yun. Diba? Lahat naman ng tao naloloko. Oh. Diba? Pinagdidiinan mo yun. Yun yung mga ginagawa mong topic na hindi naman yun ang issue. Hindi naman yun ang ginawa mo kung bakit nagkaganito, kung bakit nagkaroon ng problema. Huwag mong i-ano yung mga ganun kasi hindi mo na problema yun. Problema ni Junjun yun. Oh. Diba? Kahit ako, kung halimbawa maglandi ako, magputa ako, problema ng tipipay ko yun. Hindi problema ng ano mo yun. Oh. Diba? Huwag kayong masyadong malinis. Huwag kang masyadong malinis, Rick. Kaya ka nga, di ba? Kaya ka nga, dahil lumalapit ka rin kay Ka-Business eh. Dahil hindi mo rin kaya mag-isa. Dapat ang itapik mo, kung ano yung tanong sa'yo, ano yung sinabi sa'yo ng Ka-Business, yun lang ang itapik mo para hindi na humahaba. Wala ka ng ibang, alam mo ba, walang pa-bebe dito? Hindi ka na mukhang bebe. Ha? Sa palagay mo, tingin mo sa sarili mo, kakang bebe. Tanda mo na. Dapat kung iniisip mo rin yung kapakanan ng pamilya mo, lalo na ngayon, di ba? Ikaw na nagsasabi sa video mo na napanood ko, may sakit ang asawa mo. O, di ba? Dapat iniisip mo rin yung kapakanan ng pamilya mo. Kasi kung hindi naman ako, para sa akin kung nakagawa ako ng mali, mas ihingi na lang ako ng sorry or mag-aano na lang ako, magsasabi na lang ako na pasensya na po kasi ganito, ganun. Para matapos na. Wala namang masama sa pag-amin kasi alam mo, yun na nga, binibigyan ka ng yung private ni Ka-Business para mag-usap kayo eh. Oh. Pero ayaw mo, nagmamatigas ka pa rin. Ang taas pa rin ng ere mo. Diba? Tapos sasabihin mo pa, kuya, lalambot din ang puso mo. Ganon. Ang tao, naaano yan, na may limitasyon din yan. Kung hanggang saan. Walang taong hindi marunong magalit. Siguro nga, baka sinasabi mo, someday in God's will, baka din yan si kuya, andito lang ako, ganyan. Paawa effect ka eh. Kumukuha ka pa rin ng ng viewers eh. Tayo, para sa mga viewers tayong lahat dito may kanya-kanya tayong iniidolo. May kanya-kanya tayong gusto. So, hindi natin pwedeng i-compare yung gusto mo siya, gusto ko to. Diba? Hindi natin talaga mapapag-compare. Pero ako, kahit na iniidolo ko yung isang tao, tinitignan ko pa rin. Hindi rin ako yung nagtotolerate na kung mali itong iniidolo ko sige pa rin, ganon. Hindi ako ganon. Ako yung iiwas. Ako yung umiiwas. Ganon yun. Dapat, inano mo pa rin, tinignan mo pa rin kung paano ka tinulungan, kung paano ka ipinaramdam sa iyo yung pagmamahal ng Ka-Business. Dapat naisip mo pa rin yun. Huwag mong isingit yung pa-baby effect na kuya, lalambot din ang puso mo, ganyan. Sa palagay mo, hanggat hindi natatapos to, hanggat hindi mo sila kinakausap, matatapos yan. Sa palagay mo, ganun kadaling lumambot ang puso ng tao pag nasaktan? Tao ka rin, tao tayong lahat. Alam natin kung paano masaktan. Diba? Hindi, yun lang naman ang dapat itapik eh. Yun lang naman ang dapat lahat kami dito walang pakialam. Pero sa nakikita namin, sa napapanood namin, bawat isa sa mga video nyo, so, dun lang kami nagre-react. Ang nakikita ko sa'yo, napakataas ng mo, bakit ka minura, bakit ka bakit sa palagay mo rin? Anong tingin mo sa sarili mo? Kagalang-galang ka ba? Yun ang tanong ko sa'yo. Kagalang-galang ka ba? O dapat ka bang igalang sa mga ginagawa mo? Kung hindi mo naman ginawa, kung hindi naman totoo yung mga paninirang ginagawa mo,
Eh di makipag-usap ka. Anong dapat mong ikatakot? Di ba? Wala ka naman dapat ikatakot eh. At saka yung, alam mo yung pagsagot-sagot mo sa comment section, hindi kami tanga. Bro, wag ako. Wag kami. Kasi di kami tanga. Gumagawa ka pa ng dami account, ha? Para makasagot ka lang. Diyan ka bubuelta sa dami account mo. Ikaw din yan eh. Oh, di ba? Pwede natin gawaan ng ano yan. Sasabihin mo pa, bubuelta ka sa dami account. Baka balikan si Anime. Paano mo babalikan? Bakit? Meron ba siyang labag na ginawa sa'yo? Magpakatotoo ka, magpakapatas ka, maging patas ka bilang lalaki. Kasi ako babae, pero saan mang anggulo, basta tama ako, lumalaban ako. Sana maging ganun ka din, kung malinis ang konsensya mo, kung wala ka talagang tinatago, walang masama na makipag-usap ka kay Laka Business para matapos na to. Yun lang. Anong gusto mo? Sila ka business panluluhod sa'yo? Uy, medyo maano ka naman, mahiya-hiya ka naman. Diba? Bumababa na nga sila, nagpapakababa na nga sila eh. Tama yung sinabi ni Ka Business. Walang masama sa taong nagpapakababa. Diba? Kaya nga diba, isa-isa ang mga kagwangs na nag-sorry sa'yo. Tuwan-tuwa ka na. Pero para sa akin, tanungin mo sa sarili mo kung kagalang-galang ka. Kung maganda yung ginagawa mo. Hindi makipag-usap ka. Tapos kausapin mo. Nandun ka na kay Kuya Ka Business. O edi sabay nyo kausapin yung sponsor. Wala namang mawawala. Diba yan naman ang tinutumbok ng mga viewers? Ilabas, ilantad. Ikaw din yan eh. Nagpapalantad. Haba-haba pa ng mga comment mo. Pwede natin pabuksan yung mga dami account na yan. Diba? Wag kang maging matapang sa dami account. Wag kang magtago sa fake account. Hindi ko sinasabing duwag ka. Hindi ko sinasabing ano. Magpakaano ka. Magpakatotoo ka. Sa totoong account mo. Huwag kang manghihilala. Ang ginagawa mo kasi mga banat, alam mo, yung magpabebe, magpaawa effect, para lang makuha mo yung mga viewers. Dapat kayong mga viewers ng Rick Aningat, dapat ano lang din tayo, fair lang din tayo. Although, karapatan nyo yan, magbigay kayo ng opinion. Pero hindi sa paraan na ano. Saan ka nakakita na o sige, magpaano tayo ng ano, kahit naman sino eh, hindi naman kailangan gumawa pa ng dami account para lang makapagsalita. Para sa akin kung nagsasabi ka ng totoo at totoo ka, na kaya mo lahat sabihin sa harapan ng tao yan, sa comment section, lumalaban ka pa sa comment section, nagsasalita ka na sa video mo, sa comment section, nagpapaano ka pa, pasaring-saring ka pa. Diba? Nagmamalaki ka pa, nagmamatigas ka pa. Kung talagang tinuturing mo na hindi iba ang ka-business family at marunong kang mahiya at may natitira ka pang hiya. So bakit hindi mo pagbigyan? Na gusto ka nilang kausapin. Bibigyan ka pa nila ng chance para maintindihan nila lahat yung sasabihin mo. Tapos ayaw mo, namimili ka lang ng pwedeng mag-comment sa video mo. Di ba? Ayaw mong mabanatan ka sa sa comment section. Meron nga dyan, di ba? Inalis mo para hindi makapag-comment. Totoo hindi. Papasok-pasok ka sa social media tapos balat sibuyas ka. Hindi pwede yun. Magbabalat sibuyas ka, huwag ka na magpakita sa social media.
Kailangan pag nasa social media ka, handa ka. Kaya mong harapin. Ako kahit ano pang gawin sa akin, basta na, di ba? Hindi mawawala yan. Merong mga basher dyan. Yun ang gusto ng mga basher eh. Oh. Pero thank you sa mga basher May basher din ako. Salamat Kasi dagdag views yan. Pagbutihin nyo. At saka kung pwede lang sana sa mga basher nyo. Tapusin nyo yung video. Mga inday, mga dodong, tapusin nyo. Para naman sulit naman yung makuha kong views sa inyo. Hindi nyo pa natatapos yung video Comment na kayo dyan. Tapusin nyo maigi. Diba? Para pasok sa banga ang views. Ganon lang yun. Ngayon, mag-isip ka. Rick Aningat. Walang masamang sinasabi na tungkol sa'yo na yun lang sa huling video nila Mr. Ka-Business na niyayaya ka nilang kausapin ka pa rin. Nagre-request pa sa comment section si Papa Dins na makipag-usap ka na, ganun. Kasi maganda naman yung pakay nila sa'yo Yun yung nakikita ko So sa mga dyan natin, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo, sa mga manonood. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa Ka-Business Family, Papa Dins TV, at Ka-Business Official. So, God bless po sa ating lahat. God bless us all. Ito lang po ang masasabi ni Inday. Mabuhay! Chararang!